Mga Andre, kumusta kayo? Sana okay lang kayong lahat. 9:58 mga Andre, no? Sabado. Mag-u-Uber ako mga Andre. Kaya nakaporma ako. Para naman hindi tayo nakakahiyang mukhang gusgusin, 'di ba? Pipick up ng mga pagkain. Pero bago ko gawin 'yan mga Andre, magpapa-picture muna ako para dun sa renewal ng aking permanent residency mga Andre, no? May nag-comment si Sir Ricky. Sabi niya gano'n, bakit daw hindi ko pa ituloy yung application ko sa pag-citizen kaysa mag-renew ko ng PR card mga Dre, no? Kasi po yun nga no, naisip ko mga Dre na may expired na yung permanent resident ko. Tapos sa darating na March mga Dre, no? Tapos yung application ng citizenship is tatagal po ng 1 taon. So ibig sabihin po, sa pagitan ng pag-aantay ko ng citizenship mga Dre, bago makapag-exam, expired na po yung PR card ko noon, naabutin po ng expiration. At kung mangyari po yun, ibig sabihin hindi po ako makakalabas ng Canada sa mga panahon na expired po yung yung PR card ko. Kaya naisip ko na i-renew na lang po muna yung PR card ko, kasi $50 lang naman po. Pagkatapos at saka ako po asikasuhin yung citizenship ko. Dati mga Andre, no, nung mag-a-apply ako ng citizenship, nagbayad ako ng 600. Tapos nakita ko na agad kung gaano katagal aabutin, na parang mahigit 1 year mga Andre, no, bago ka pa makapag-exam. Pero may nag-comment po, salamat po sa info. Ang sabi niya po, 6 months lang inabot yun sa kanila, hanggang sa makapag-oath taking sila mga Andre, no. Kaya mas mabilis na pala ngayon, which is good news. Pero ganun pa man po, no, i-renew ko pa rin yung PR card ko, para nang sa ganun is anytime kung may pupuntahan po kami sa labas ng Canada is magagawa po. Mga Andre, kailangan ko ng tulong nyo. Gumawa po ako ng isang fundraising para sa isang malapit na kakilala sa Pilipinas mga Andre, si Daryl Barile. Naputulan po siya ng paa. Matagal na po. Naputulan po siya ng paa, kaliwang paa, above the knee mga Dre, no. Bali matagal na panahon na yun mga Dre, no. At naalala ko mga Dre, nung umuwi kasi ako, ganito po yung kwento. Nung umuwi ako mga Dre, nagkita kami. Sabi niya sa akin, Meng, wala ka bang pasalubong sa akin? Sabi ko, wala nga eh. Sabi niya, wala man lang sapatos. Sabi niya ganun. Di nagtawanan kaming tropa mga Dre, no. Sabi ko, yung sapatos, sasayangin mo lang. Tapos sundot naman ng isa, oo nga, isa lang paa mo gusto mo sapatos, paano gagawin mo sa isa? Parang ganun mga Dre, no. Pero sa katotohanan po, kumbaga naisip ko na matulungan sana siya mga Dre, no, na magkaroon ng prosthetic legs mga Dre. So ginawa ko po, pagbalik ko dito, nagtanong po ako sa dalawang gumagawa ng prosthetic legs sa Pilipinas mga Dre, no? At binigyan nila ako ng quotation na nasa 60 to 65,000 mga Dre, no? Depende po sa sa klase. Tsaka yun nga, tinatanong nila kung below or above the knee mga Dre, no? So akala ko kakayanin ko po yung pero may kamahalan pala mga Dre. Kaya naisip ko po na gumawa ng GoFundMe o fundraising, nang sa ganun po baka sakali po mapagtulong-tulungan natin na matupad po yung kumbaga matupad o mabigyan po ng tsansa na mabago yung buhay ng isang tao mga Dre, no. Kahit anong halaga mga Dre, kumbaga isang malaking tulong po yan, at malaki po ang magiging impact niyan para po sa pagbabago ng buhay ng tropa mga Dre, no, ni Daryl. Sa ngayon po, ang pinagkakakitaan po niya, nag-aano po silang mag-asawa, no, nagko-committee po sila, yung naghahawak mo ng scorebook o kaya ng timer sa mga paliga ni Mayor sa Dasmariñas, Cavite mga Dre, no. At naisip ko lang mga Dre, no, na siguro sana mga Dre, no, isang araw makita ko siyang naglalakad ng walang saklay mga Dre, no. Kasi saklay po yung gamit niya. Makita ko siya isang araw na naglalakad na walang saklay, 'di ba, gamit yung dalawa niyang paa mga Dre, no. At makita kung anong saya
yung maidudulot nun sa kanya mga dreno. So yun lang mga dreno, hindi ko na po papahabain, ayokong maging masyadong madrama. Sana mga dreno, sana matulungan po natin siya. Kahit magkano pong halaga ay lubos po namin tatanggapin yan at taos pusong ipagpapasalamat sa inyo yung tulong na magagawa niyan para po maisakatuparan yung pagkakaroon ng paa ni Daryl Barile mga dreno. Sa ganitong paraan mga dreno, magkaroon tayo ng pagkakataon na mabago, mapasaya at maiba yung buhay ng isang tao mga dreno patungo sa mas maganda pang oportunidad o mas maganda pang kinabukasan mga dreno. Maraming salamat po mga dre. Baka naman meron palang ngayon mga dre, no, extravaganza dito sa may sa may Mackenzie Park mga dre, no. I think yan yung pinakahuling okasyon na magkakaroon tayo para sa taon na to. Dahil susunod nyo winter na naman mga dre, no. Ay, spring muna bago winter mga dre, no. Kaya mamaya pupuntahan natin. Tapos mga dre, may nagsasuggest na kumbaga gawan ko daw ng kumbaga ipakita ko yung anong tawag rito, yung RV nili mga dre, yung ginagamit namin sa sa pagka-camping mga dre, no. Pagkatapos ang nangyari naman ganito mga dre, naibenta na po yun. Saturday ngayon mga dre, no, naibenta nung Monday. Pero bago niya naibenta, huling gamit niya po nun is nung pa yata Friday, Saturday, tas nung Monday pinick up na. Tapos ngayon mga dre, sabi ko nga sa kanya, pamira, ang bilis mo na maibenta. Sabi mo, bibenta mo pa lang, yun pala nabenta na. Tapos sumunod sabi niya, bibili siya mga dre, no, bibili siya ng kapalit. Tapos the next day na nag-message siya, nakabili na siya. Sabi ko, napakabilis mo naman ka ako, pambira ka. Wala natang parking So bago na po yung yung RV mga dre, no. Pero ipapakita ko po sa inyo, napakaganda mga dre. Parang anong tawag dito? Parang bahay na yung loob ng mga dre, no. Yung loob ng interior. Kaya nga interior di ba? Parang bahay na yung dating mga dre. Papakita ko sa inyo pag pumunta ako kay Lalia. Tingnan muna natin kung bukas yung yung etong papicturan mga dre, no. Alas 10 ng umaga to mga dre, no. Alas 10 ng umaga dito sa Codinage mga dre. Tanggal na yung orange cone, di ba? Ang galing nila, di ba? Very good. Kaya maluwag na rito mga dre, no. Back to normal. Dati puro orange cone yan dyan, no. Ang haba hanggang doon. Ngayon wala na. Bukas na mga dre ang photo studio. Yan, no. $13. May order tayo Baka mauna tong order kaysa sa hindi pwede. Kuripot. Hi madam. Good morning. Picture for permanent resident. I'm here. Okay. Yeah. Good. Good. It's a lot better if I have hair. Now everything is online, no? But what are they telling? That you need to put my details at the back of the picture? Yeah. Name and date of birth. Yes. It's $13. 13. Oh, you need cash? Yes. Only. They have their bank, no? RBC. Yeah, okay. Okay, I'll come back. Nakalimutan ko, cash pala dito mga dre, no? $13.
Online ko lang naman ipapasa mga dre, no. Kaya ano, ang laking convenience mga dre, no, na online na lang yung mga pagpapasa ng requirements dito. Unlike dati, kailangan mo pang ihulog sa ano, sa post office. Mas matagal yung inaabot bago makarating sa kanila, tapos i-reviewin pa nila. Busy ang kalsada, maaga pa. Meron pala rito bangko, bangko. ATM machine sa gasolinahan mga dre, no. Last time mamahal ng gas mga dre, di ba? 180 yata. Ngayon 177.9. Onti lang ang ibinaba. Ilang centavos lang. Mga dre, ito yung photo studio Jordan Photo Studio. Nandito lang yan sa Codinage mga dre, no. Park Kent, gasolinahan. Dito kami kumakain ng soup. Kaya dito na kayo. Come here and take your picture with them. Sesend na lang nila sa akin mga dre, no, online. Tapos ayun na lang yung kailangan ko para ma-renew yung ano ko mga dre, no. Yung aking ano tawag dito, permanent resident card. My friend, permanent resident card and citizenship is different, no? It's different type of picture, no? The same. To print is the same. To print is the same. Email is different. You think I can use that? For a citizenship, no. No, it's different. Yeah, it's a big difference. So tapos na tayo dito mga dre, no? Susubukan ko ngayon kung ano, sabi ko sa kanya, itatry ko kung tatanggapin ng system. Kasi online nga mga dre, no? Kumbaga, mache-check agad nila kung pwede ba yung picture na ipinasa mo. Ngayon, kung hindi, babalik agad ako para ma-correct yung picture mga dre, no? Gagawin ko na ngayon para ano, para sigurado. Mag-online lang ako sa portal ng ano mga dre, no? Ng IRCC para sa PR card. So, dito na tayo sa portal mga dre, sa portal ng application ng PR card. I-view ko na lang to, tapos i-edit. May mga example sila mga dre ng mga klase ng picture. Sinubukan ko mag-upload ng isang picture, hindi nila tinatanggap eh. So, ganito yung mga example mga dre, no? Ayaw nila ng masyadong dark, ayaw nila ng masyadong light. Kaya susubukan ko na kung tatanggapin yung picture natin. Ang i-upload ko mga dre, no, yung ano, harap at likod. Yung likod, kailangan doon nung detalye nung photo studio mga dre, no, kasama nung address tsaka date. Tapos kasama din yung pangalan ko. Sa likod sinulat ko yung pangalan ko tsaka yung date of birth ko mga dre, no. Hindi ko matapos mga dre, no. Kailangan ko ng ano, kailangan kong gawin sa laptop. Kasi may form na pipil upan, yung document checklist mga dre, no. Listahan yon ng lahat ng dokumento na kailangan ko lang checkan. Kaya lang hindi ko magawa dito mga dre, no. Kailangan sa laptop. So siguro pag uwi ko na lang sa bahay. Ngayon kukontinue tayo sa pag-u-Uber mga dre, no. 10:42. Ano ba yan? Wala pang kita. 10:42 na. $30, no. 7 items, 5.7 kilometers. Pwede na to mga dre, no. Keep right to Chemin de la Côte des Neiges. In 200 meters, keep right to Rue Saint Matthew.
Labas na tayo mga dre. Dito tayo sa downtown mga dre, no. Ano, bagong lipat pala yung ano. Sabi ko na nga ba eh. Kasi mga panlinis ba yung pinang grocery nila mga dre, no. Bagong lipat sila. Kaya tayo, uuwi na tayo ngayon mga dre. Let's take Chemin Delacote de Neige, Montreal. In 100 meters, turn right on Rue Guy. Tama na yung ano. Tama na yung pamili natin. Tama na yung kinita natin mga dre, no. $30. Turn left on Rue Guy. Andyan ulit tayo mga dre sa Concordia. Yan oh, Concordia. Yan. In 2.9 kilometers, continue on A few years ago mga dre, nagpunta ako ng Hong Kong. Pagkatapos natutuwa ako mga dre, no, kasi kumbaga sa immigration sa atin, napakadami nilang tanong mga dre, no. Sinong bumili ng ticket mo, anong gagawin mo ron, anong trabaho mo, kung ano-anong tanong nila mga dre, no, na minsan mapapaisip ka kung related ba doon sa paglabas mo mga dre. Kasi nung dumating ako sa Hong Kong mga dre, ang tinanong lang sa akin ng mga immigration officer sa Hong Kong is gaano ka katagal mag-i-stay rito. And that's it mga dre. Tapos binigyan na ako ng sticker o parang ng visa sa Hong Kong mga dre, no? Ganun lang kasimple. So mapapatanong ka, bakit ganun mga dre? Diba? Bakit mas mahigpit yung Pilipinas kaysa dun sa mga host country na pupuntahan mo? Diba? Ayan na mga dre, no? Bali na submit na natin. Application was successfully submitted. Online lang mga dre, no? Kaya medyo mabilis lang. Basta kompleto yung mga in-upload mong requirements. May checklist naman mga dre, no? Yun, waiting na lang tayo. Sir, hello po. Shout out. Napanood kita eh. Oh, thank you, thank you. Kanina pa kayo? Mga 2 hours na. Oo. Kaya puno na yun. 3 years, mas malaki pa to eh. Magkapares pa tayo, may damit akong ganyan. Buti hindi ko nasuot. Shoutout sa asawa ko. Dapat winnings. Hindi ka. Okay. So, saan kayo dito? Sa West. West Island? Malayo, oh. Layo yung dinayo nyo. Pagka, ano tawag dito? Bago ako umalis, ikaw lagi pinapanood ko eh. Oh. Thank you, thank you. Para magkaroon ako ng idea, nakapalaw naman. Ilan buwan na kayo? Ano? 1 month, 2 months. Pararating lang. Anong trabaho? Sa ILW. Sa fast food din, no? Okay naman. Ayos na. Familiar eh. Kaya ba magpadala ng 40,000? Baka mabisto. Hindi tayo sa'yo. Hindi, magkano yung bahay? Sa bahay, magkano? 600? Iba-iba eh. Sila mas mura eh. Bakit? 525. Pag pogi daw, mas mahal eh. Yun lang. Mga dre, iwanan natin sila. Thank you. Kararating lang pala nila mga dre, no? 2 months tsaka 1 month. Kala ko chicks eh. Ganda ng buhok eh. Kararating lang nila mga dre, no? 1 month pa lang. Sa A&W daw sila, under American mga dre, no? Malaki lang binayaran, malaki.
Nasaan ang tindahan nyo? Sarado. Ah, dito. Bukas po kami hanggang alas 7. Namamasyal kayo ah. Welcome to Fiesta Extravaganza. Hindi ka makakanta? Tapos na po, late ka na. Kanina pa. Sino bang guest ngayon? Ayaw. Oo nga, pambihira. Siyempre, alam mo naman, late ka na naman. Shoutout na lang. Sayang naman. Guest. Dahil Sayang di naman, ako pambihira oh. Kaya nga, di sana na-record natin. Sayang. Ano ba, madam? Tulo nagkata yung... Oh, kanina pa yata yun ah. Kaya... Maraming tawan, mga powerful na ang mga powerful employers nandito. We're the employee. Bibigyan ko na kayo. Number 1 tayo. Ako ang How are you? Okay lang po. Maraming salamat po. Simula pa sa Pilipinas, pinapanood na kita. Dumating ako ng 2022. Ah, okay. Thank you po. Dito na po kayo titira. Ay, hindi. Ay, dito. Senior na ako, 66 na ako. Madalaw ko lang kapatid ko. Si Norita from Sunlight Financial Support. Ano po pangalan nyo? Norita. Kayo po. Under yata ako ninyo. Sunlight? Sa Sunlight po ako. Anong full name mo? Romel Velasquez po. Romel? Eto, pamigay mo yung sorry person. Mga Andres, Sunlight pa. Thank you po ah. Siya naman, admin namin sa downtown office. Ah, doon po siya. Siya, daughter-in-law ko. Asawa ko. Kung sinabi ko nanonood. Parang magkakahawig to. Kung magkahawig sila nagkakatuluyan. No? Oo, sinabi ko nanonood ako sa'yo. Kasi papunta nga ako rito, kaya nakita kita, sabi ko magandang lahat. Inutor ka na tita. Number 1 siya ngayon. Ramos. Start the day yet.